karon og ang tawo usab nga gihimo sa Ginoo, dili lang ang kalibutan ang naguba, ang tawo unta nga gihimo pud sa Ginoo, kita mga tawo perpekto unta ta. Pero nahimo kang maot atubangan sa Dios. Dako kayo ba? Ang kung atong tan-awon ang sala nga nahimo sa tawo pertiging dakuap gid niya gagub-anan. Dako kayo sa nahimo nga kadaot nato. Kay kita mismo nahimo tang maot atubangan sa Dios. Ngano? Tungod kay ang sala mao'y nakapamaot sa imahe sa tao ngadto sa Dios. Gani ang tan-aw sa Ginoo sa tuwa. Ang tan-aw sa Dios natong makasasala. Sa verse 1, ang iyang tan-aw niya, patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan. Ang iyang pagtan-aw sa tuwa is patay na. Asa ba ang nindot tan-awon? Kanang buhi pa ka o patay na ka? Lisod pa nung maingon, hindi patay na ka na. Guwapa lagi. Wala, hindi kamatay niya mo. Bisa kung sa pagkakagwapa o kagwapo, hindi kamatay mo, depreciate ginag-inuhang kaanyang. May langgani kayo na yung mga St. Peter o sa nang mga mga patay ba, pagwapa ba? Pero bisa lang saon, laki-laki kayo. Layo lang yung kayo. Wala siya nga buhi pa lang ang tao nga tao makasasala, ang pagtanaw sa Dios ganiya patay na. Grabe ba no? Ang epekto sa sala. Niya pa yun, verse 3. Tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligot-gutan pagita sa Dios. Dili lati ang pagtanaw sa Ginoo sa mga kasasala nga tao patay na, inubanan pagyud sa kasuko, kaligot-got. Grabe ang tunglo sa Ginoo sa taong makasasala mga kaigsuonan. Kung kita gani, muingon ka sa atong isig ka tao, mayroong mamatay ka, kabitawa ka na. Gitunglo nimo, buhi pa na, di ba? Pero ingon ka, maayo untag mamatay. Pero ang Dios na nakakita sa taong makasasala, patay na. Grabe ang tunglo ba? Patay na, gikaligot-gutan pa niyan sa Ginoo. Pagkalukuyan yun ay nato Kitang mga tao, kung unsa ang atong kasuko anang tawhana, pagkamatay, mawala niya atong kasuko. Mo eulogy pa ganita. Bisag nasuko ta, pero ini kamatay. Malipay ba ta? Ay, kinamatay. Pero Ginoo, lahi kayo. Gitunglo ka sa Ginoo. Gitunglo ta, kaya makasasala ta. Gitunglo ta nga patay na ta. Pero bisag patay na ta sa tubangan sa Dios, ikaligot-gutan pag yun ta. Grabe ang kan ba? Tungod na sa gitawag sala. Pero ang good Dios, ang kanindot lang kay bisan ingon ana ang iyang pagtan-aw natong mga makasasala, apan naglabaw pagyod ang iyahang kaluoy, ang iyahang gugma kanato ng makasasala. Lahi ang mga tao, pag masuko ta gani anang tawhana, murag ta og malimot sa term mga gamito nato ana kana makahimo og dautan tungod sa kasuko kana bitaw murag mangit-ngit o sa murag sa term ana kanang magpanlimutan. Di ba? Tungod sa kasuko, ang kasuko mo ay mo overwhelm sa utok sa tao, makabuhat ka dautan. Niya pagka maligmarata ka, ay napaka maghilang-ilang mahit ko sa ilo. Pero ang Diyos dili. Bisa kung sa kasuko o kapungot sa Diyos, pero nagpatigbabaw gihapon ang iyahang kalukoy. Ang iyahang nakungkugma sa tao magkasasala, nasama ka na ito. Kung atong masahod sa verse 4, apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dati yaw na. Karon unsay gihimo sa Ginoo sa Dios sa tao? Unsay ang gihimo?
Ang gihimo sa Dios is gireporma niya pagbalik ang atong kinabuhi. Giusab niya ba? Ang ato ang makasasala og laksot og maot nga kinabuhi, giusab pagbalik sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ingon gihapon si Paul, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. And the old has passed away, and the new has come. Unsa man ang pulo nga the old has passed away. Unsa mo pasabot ani? Mao kini ang kinabuhi nato sa una. Mao kini kinabuhi nato nga wa maangay sa Ginoo. Mao kini ang kinabuhi nga gitunglo sa Dios. Mao kini ang kinabuhi nga pagtan-aw sa Dios patay na naan. Mao ni ato ang old self. Pero ang the new has come, mao kini kinabuhi nga gisubay na sa mga anak sa Dios o maupod ni ang atong gikinabuhi karon. Base sa pag-reforma sa Ginoo karon sa ato, I conclude, ako kaning i-concluran that our life now is the best life ever. Amen. Amen ba? Amen. Lahi na ba ang iyong kinabuhi? Masige ka, marunong mo. Kuha na ng pastor eh. Ikapoy mga ganito kuha ni. Ang tinuod mo igsoon nga kon ang atong kinabuhi adunay pag-usab, adunay pagreporma sa Dios, nahimo gini atong kinabuhi nga the best life. Kini atong kinabuhi nga naa ta karon mao kini ang labing maayong kinabuhi nga atong natagamtaman gyud sa tibuok natong kinabuhi. Kita ka sa mga testimony suban. Natay testimony ni Juros nga Gambuwa. O ibalo nga Kristan na nila siya. Pero ingon niya sa naapa siya sa kinabuhi sa pagpakasala, halos naa naman niya tanan. Pero matingala sa ato ni part yun sa iyang kasing-kasing. Nga bisan kung saan niya o ligaw-ligaw daghan sa kwarta, pero dili yun niya ba? Dili maatsig na, dili mapuno yun ang iyang kasing-kasing. Umikan kay ang makapuno anak, ang pulong ragil sa Diyos. Muna nga kung ikaw, ako, kita, mausap ta, mahimok tang Kristohanon, mariporma ta sa Ginoo ang atong kasing-kasing mapuno diha sa pagkamaayo. Muna pinakanindot nga kinabuhi nga ato ang matagagkaman sa tibuok natong kinabuhi. Kini atong kinabuhi mga igsoon, of course gikan ta sa pagkamakasasala, giusab ta sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nang niata karon o mo nang ang atong kinabuhi, daghang mo testify, daghang mo testimony nga ang ilang kinabuhi kaniadto ingon ani o ang ilang kinabuhi nahitabo karon. Ang pangutana, ngano man nga atong kinabuhi kaniadto nga laksod kayo, ngano nagkaroon na himo naman tang ang atong kinabuhi karon nga nakatagamtam naman ta og kanindot sa atong kinabuhi sa tibuok natong pagkinabuhi aning kalibutan. Duha ka rason ang ako ang i-share ni ining kabuntagon. Pero actually sa Bible daghan pa kayo. Pero kaning ako ang i-share kaninyo mga example naman kini nga tinuod gyud nga adunay rason nganong ang atong kinabuhi mahimo sa nindot kung ikaw nasa Ginoo. Number one, the first is because the new life that we obtain is free from the slavery of sin. Kining bagong kinabuhi nga gireporma sa Dios kanato, free na ni siya sa kanang bitong pag-ulipon sa sala sa ato ang kinabuhi. Muna nakaingon ko, the best life is the life that free from the bondage of sin. Unsa di ay ang salak mo trabaho? Unsa ang salak mo trabaho mo igsoon masigo ta kay balawa? Abi ninyo ang salak mo trabaho, grabe ka gilgig kaayo ang salak yun. Dili jud ka tagaag higayon sa salak sa pagkatinuod lang. Gusto ka mo step forward para sa Ginoo di sa sumot anak. Ingon anak kung bagis ang salak. Tanaw na to ha.
Example lang ang kinabuhi ni Paul mismo. Mabasa na to sa Roma City 14 hangtod sa 25. Grabe ang kinabuhi ni Paul. Ingon siya niya, nasayra na to nga ang kasubuan gagikan sa Espiritu sa Dios. Apan ako tawhanon o ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat, kay ang mga butang nga buot kong buhaton dili ko mabuhat. Apan ang mga butang nga dili ko buot buhaton mao hinuon ang akong nabuhat. O kung wala ako makagusto sa akong gibuhat nga daotan, nagakahulugan kini nga uyon ako nga husto ang kasubuan. Busa dili ako ang nagbuhat sa daotan, kun dili ang sala nga naa kanako. Kay nasayran ko nga dinhi kanako sa akong tawhanon na kinaiya, wala gayoy maayo. Take note mga igsoon. Para sa atong tawhanon kinaiya, wala gayoy maayo diha. Ingon pa ni Paul, sa ato ang tawhanon kinaiya. Tungod kay bisang gusto ko nga magbuhat og maayo, dili yung kong kabuhat. Busa ang maayo nga buot kong buhaton, dili yung ko makabuhat. Apan ang daotan nga dili ko buot, muhimuon himuon ang ako na inuong gibuhat. Nan, kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, dili kana nagkahulugan nga dili ako ang nagbuhat ni ini, kundi ang sala nga naa kanako. Busa, nakaanggo ako nga kung buot kong magbuhat og maayo, babagan ako sa daotan kong kinaiya. Take note again. Ingon na si Paul, kinsay mo babag kung magbuhat og maayo? Ang daotan natong kinaiya, ang atong kaugalingon o tawhanong kinaiya. Sa akong kinahilan man nalipay ako sa kasubukan sa Dios. Apan dinhi sulod kanako adunay nagsugo nga magbuhat ako, sukwahi sa akong nasngiran nga mataron. Ginaulipon ako sa akong kaugalingong kinaiya o daotang kinaiya. Makaluluoy gayon ako. Kinsa ba ang makaluwas kanako niining makasasala kung pagkatao nga naghatod kanako sa kamatayan? Walay lain nga makaluwas kanako kundi ang Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus. Mao kini ang akong kahimtang. Ang akong huna-huna nagasunod sa kasubuan sa Dios. Apan ang akong lawas nagsunod sa daotan nga kinaiya nga makasasala. I know nga kung ato bitaw ning i-meditate, pagkanaghana ang makarelate ani. Kita makarelate ani. Di ba? Gusto ta nga magbuhat na tagmaayo, pero di pwede. So, huwag ipasabot nga bisan unsaon di ay sa tao o buhat o maayo, pero ulipon pa siya sa sala, dili gyud niya pwedeng mabuhat. Basta makasasala na siya. Ang pagbuhat niya og maayo, taman ra sa hunak-hunak. Oh, siguro mo ingon siya mo simpa, siguro ko karong Domingo. Siguro. Pero nag-una-una siya Lunes. Pag Domingo, parang busy ba? Tama na sa una-una ba? Wala nga kung atong isang maray ito ng ingon ni Paul. Ingon siya ba? Kaya ang mga butang nga buot kong buhaton, dili na ko mabuhat. O niya, bisan gusto ko nga magbuhat og maayo, dili ko kabuhat. O niya, ang maayo nga buot unta na kong buhaton, dili na ko mabuhat. Pero kining dili ko gusto mabuhaton, mo inoy ako mabuhat. Abi ninyo, unsay iyang naambuhan? Unsay iyang saling naamgo kaning si tao galay? Naamgo yang
Na-realize ba? Ayang na-realize nga kung buot kong magbuhat o maayo, babagan ko sa akong daotan kinaniya. Abi ninyo mga igsoon, ang conclusion ni Paul, ingon siya, pagka makalulukoy ko kayo. Pero, mutana ko ba? Kang kinsa kaha ang makalulukoy? Kinsa yung kaha ang tinuod nga makalulukoy? Si Paul lang ba? So, di hata mga igsoon. Ang giingon ni Paul nga pagka makalulukoy ko gayon, it refers to all sinners. Anang mga makasasala. Kita, makasasala mo ta. May nakagali, nakalingkawas ta karon. Pero kung about ka itong pag-in nakalingkawas. Di ba? Once na pa ang sala, maogi hapon ni ang mahitabo. Kung unsa ang na-experience ni Paul, kung unsa ang iyahang bitang masinati, maupon ni ang masinati sa mga taong makasasala ka. Ang conclusion ni Paul, pagka makalulukoy kayo anang makasasala ka. Tao. Mao di ay nga kining mga makasasala na tao, bisan pag maghuna-huna na sila mo alagad, dili gid na nila mahimo. Wala bi tao nang babag sa ilang. Kanang mga tao na wala nanimba, wala pa na adua silang balay. Domingo noon ayaw mo pagsimba ha. Kaya man kuan. Oh. Dalawa may mga tao na ganito. Nakaramdam ko sila sa lahat mga balay, naglingkod-lingkod ra po. Do ako pa lagi po trabaho, pero ang uban ba, kan trabaho binibiyahan po. Oh, ang uban wala gyud trabaho. Buti pasbot ang pinakaunang babag kung ang usa ka tawo moalagad sa Dios, ang imong daotang kinaniyan. Kanang mga tao, sikan-sikan na lang na sila. Naman po yung mga pipila na babagan ka, i-discourage ka, pero talagas na kayo nakita mo. Mas malipay pa gani na yung pamilya mo at nagsimba, siguro. Pero kanang dili ka mo simba, ang pinakababag na diha, ang naas atong kagalingon. Ang pinakakontra na to, kung mo decide ka na mo alagad sa Diyos, kining ato ang dautan na kinaiya. Ang atong tawhanon na kinaya. Wala ingon si Paul pagka makalulukoy ko ngayon. Wala nga igsoon ba na kung wala di ay Kristohanon, wala di ay Kristohanon na mugiya, muagakay sa mga makasasala, mamatay din silang makasasala. Pagka tinuod lang. Wala nga ang Kristohanon, nasabtan na ito karon na ang Great Commission, i-address din niya sa mga Kristohanon. Nga dapat din niya ang Kristohanon, iyahang agakon, iyahang tagaang panahon, kining mga dili Kristohanon. Kaya kung sila na yun, di ba, ang mga unbelievers, i-compare na sa usa ka buta. Kung sa man ang usa ka unbelievers, giyahan ko niya ang lain unbelievers sa church. Oh, di ba? Iyon ang sige no Isu Kristo, paano sa man ang buta, usa ka buta, mugiya po sa usa ka buta. Mga hulog yun sila sa kanal. Wala nga, kita mga Kristohanon, mo na yung usa ka, nasabta na to ba, ang katuyuan sa Ginoo. Kaya kung pasabda na to, ang mga makasasala, nga mo ato og simbahan, dili gid na sila katuod dito. Dili gid na, kay pinakaunang mubabag, dili tao. Kundili ang ilahang kaugalingon ng kinaiya. Muna ang Romans 8 verse 8, ang mga tao na nagasunod sa ilang tawhanon ng kinaiya, dili gayon makapalipay sa Diyos. Wala yun. Wala'y langit nga makaluwas ka nato, mga ison, kung dili ang Diyos lang. Pinaagi kang Ginoo si Kristo. Ang mga tana, do you believe that you are now saved from the bondage of sin? Too ba ta? Nalaluwas na ta sa sala? Huwag ipalingkawas na sa Ginoo. Abi ninyo, kung tinuod yun na nga naanatay kagawasan, naanatay kausapan sa atong kinabuhi, na feel na to kining kausapan o kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala,
dapat malipayon ta sa ato ang pagkakristohan. No? Sulod ta sa church, malipayon ta. Dapat malipayon ta nga mag-alagad sa Ginoo. Dapat malipayon ta nga magpagamit diha sa Ginoo. Kay unang-una nakahibalo na ta nga kita giluwas na dili na ta ginapos sa sala. Mao gani ni amo karon. Ang tao nga niya sa simbahan, labi na kung usa ka tuig na siyang sinimba, certified na siya kagawasan. Gawas na kung bisita lang ka usa ka Domingo, ayaw kumpiyansa na, kaya basig sunod Domingo na ko bumalik. Sayang sala katugot man kay strong man kayo ang Kristohanon nga nag-imbitar. Tara na. Ingon pa to ni Juan. Ako tayo ba? Kung tigulang sa San Jorico. Na siya'y 7 ka anak, ang unong ka anak faithful. Gawas lang sa kamanghuran. Kining kamanghuran, ingon pa niya. Tinuod yun yung ingon nila. Nga ang usa ka bulig na yun yung usa ka buang. Ang iyong kamanghuran, wala hindi ko niya kabuang. Pero ang picnic sa pastor dito, ang tuon niya madumingos buntag. Alas 6 dito, mamahaw, mangabi ang pastor, magdibusyonan, maghuman, iyan ang imbitaron sa simbahan. Makasimba yung taon. Picnic ko na, hindi mas picnic ko. Pero mo lang kung magsalig na pa ka diha, ito ganyan na po na siya. Mga gagsunan, sa ato ang pag-alaga sa Ginoo, una pasalamaton ka ba na survive ka, di abot ka pa sa katulig sa iyong pag-alaga. Si Satanas, di na masukot anak ay, kung tinuod nga na pagka-ibandin sa sin, usa ka Domingo, okay. Usa ka bulan, pinakataas na, di nakapabalik ko ni taning diya. Pero kung lampas na ka sa katuig, nag-alagad sa Diyos, usa na sa certified nga ikaw, may kagawasan na sa imuhang kinabuhi. Amen ba? Wala ayaw nag-sayong-sayang Kaya imo nang sayangan, ilan, si Satanas, aras kilid. Unya, mutagam mo na siya. Gingon mo na siya, uy, murag luag-luag na ito kung gibuhat na, nadala man. Unya, ikaw po, nagpaluag-luag ka, pag makabalik ka sa Satanas, i-times to na niya. Kung unsa ang iyang kahigpit sa una, i-times to niya. Wala ang mga backslider na tao, talagsa na niya, makabalik na sa Ginoo. Kay ihatag sa Satanas, tanan niya kusog para di naging ka makabalik pa. Wala, kung ikaw, na naanas Ginoo, na inay kagawasan mo kinabuhi, ayaw na pag-hallelujah pa. Going straight na ka. Amen ba? Amen. Ano rin sa pastor? Sa pastor ba? Kita mi, amigo mi mga pastor. Kato ka time, dito pa mi na-assign sa Norte. Egon siya. Kumusta pastor? Ako, okay na, nabi sa kwan. Ikaw, kumusta mo ka? Abinin niyo yung tubag pag kanindot, hantod ka ro, huwag ikaw kalimot. Ang iyang tubag, ingon siya, praise the Lord, kay pastor. Kaya being resign ako sa akong kapobrehon. Kini mo pastora God, naamagod niya siya, mahilig niya siya o kanang negosyo, kanang mga networking na negosyo. Niya, di ba kanang mga networking mo man itong dito mangan. Dito katong may product nga food supplements. Pyramiding. O niya, daghang kang mga downlines sa ilaw. The more nga daghang kang downlines, ikaw na sa taas, pinagayahay. Kato siya daghan sa downlines, sa boss. Usang ganito siya hangi inganyo pero wag mo gikwarta po. So, ako sige kumusta. Mo na ingon siya na ni-resign na siya sa kubrero. Mo sabi ingon niya, nadato na siya. Pero para sa akong tanaw, murag sinyalis to nga, murag nakahawas na siya sa iyahang pagkubrero ba. Mo na mga kaigsunan, kung ato bitong tanawon, kung ikaw o sa kapos nga tao, tagaan kag kahigayunan sa Ginoo nga mahimo kang dato, ang pangutana, gusto ko ba kang mahimong pobre ba? Ha? Di na yun, di ba? Once na ikaw na anas ibabaw, di na ka gusto mo na o pasumos. O nag-ingot akong amigo nga pastor, ning resign na dito sa akong kapobrehon. Siguro na nasa sa nagilibit na siya gamay, basig na dato na po siya. Wala na, dapat po natong ibutang sa ato ang mindset. Kung natuon magaling ka sa Ginoo, ayaw kalimot mag-resign sa imong kapobre para di na ka mabalik. Ina Ginoo, Lord, ni-resign ka sa imong kapobre. Salamat sa panalangin.
Pero ang mindset nga akong gusto din i-point out is, kana bitaw nung gibak-o na to sa Ginoo. Kung baguhon na to sa Ginoo, giusab na niya itong kinabuhi. Dapat mag-resign na po data sa atong pagkamakasasala. Kining pag-resign, pagbiya ba, pag-undang. O wala. Kaya wag ko kumantang taong resign, nga nagpadayon gihapon. Narilitan ako, murisan ko din yung sige ka kung pastor din hindi pa naman ako. Diba? So, kita kay gibak ko naman ta sa Ginoo, na naman tayo kagawasan sa itong kinabuhi, dapat murisign na ta sa itong pagkamakasasala. O siguro nga nagang Kristohanon, na nagpadayon gihapon sa iyang pagkamakasasala, kaya wag pa siya mong-resign. Nagbalik-balik yung gihapon ba? Ang pinaka-the best na kinabuhi sa tao, kanang tao na adunay kagawasan, gamualagan. Ang tao na adunay kagawasan, magpagamit sa itong buhay ng Diyos. Kandilit ito kababagan sa itong kaugalingon mismo. Kana may pinaka-nindot yun, pinaka-enjoy nga pag-alagad sa Ginoo. Walay mubabag nyo. Kikinig tao dilibre sa mubabag. Ang mubabag ang imong mind, ang imong kinaiya. Kung way mubabag bitaw ni Mana, pagkahamog-gaway sa imong pag-alagad. Second, nganong ang kinabuhing Kristohanon ang labing maayo nga kinabuhi nga atong nagkagagtaman sa tibuok kinabuhi because we have an access to God. Ang Kristohanon ra ang adunay access sa Ginoo. Basaha ang James chapter 5 verse 16. A prayer of a righteous man is a powerful and effective. Kinsa maning righteous man nga giingon ni James? Is it talking about the leaders? Ang mga leaders sa church na ba ang righteous? Is it talking about the ministers? Nga, pastor, ikaw na may dool-dool sa Ginoo, ikaw na lang. Naghisgot pa rin ang mga pastor. Akong tubag na is no. Dili na. Ang righteous man, dili pastor. Dili church leaders. Dili mga opisyalis. Ang righteous man, mga kanang tao, gipasayno sa Diyos sa ilang mga sala. O matinumanon na nag-alagad sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Buti pasabot, ang giingon ni James, na a prayer of a righteous man, not only the leaders of the church are righteous, not only the ministers na adunay access sa Ginoo, but paminaw mo, everyone who justified by God can come to Him. Tanan nga gi-justify sa Ginoo. Mamimbro lang man ka, wala man kay kuan sa church, pero kung gi-justify ka sa Ginoo mo, sala, pwede ka makaduol. Ikaw ang gitawag righteous. Romans chapter 3 verse 24. Living Translation Bible akong basahan. Ingon siya, yet now God declares us not guilty of offending Him if we trust in Jesus Christ, who in His kindness freely takes away our sins. Kung sa gingon sa Bible, ang Diyos mo ay nagdeklarar ka nato nga walay sala. Mismo ang Diyos. Karon, if God declares us not guilty, that is the time we are called righteous. Walang panahon na ikaw tawgon kag righteous. Dili tawgon kay righteous ka kay nahimo kag leader sa church. Na kini sila wala man yung leader, dili sila righteous. Ang leader waray righteous, dili na. Ang righteous nga tao mao katong gideclare sa Ginoo way sala. Pero unsa ba ang basis sa Ginoo sa iyang pagdeklarar ka nato nga not guilty? Ang basis sa Ginoo Romans 3:22. Nagaingon, gihimong matarong sa Dios ang tanang tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Ginoo Jesucristo. Ang pagdeclare sa Ginoo nga ikaw nga kuwi sala tungod kana sa ato ang pagtuo sa atong Ginoo Jesucristo. Mao kanay basis of God's declaration by believing in Jesus. Dili ka tong ikaw ra ba may nag-justify sa kaugalingon. Paminaw mo ha.
Maayo di ko nga tao, buhutan di ko nga tao. Dili na daw galingon, or imong asawa, kini kong bana, pagkabuhutan kini. Or kini kong asawa, bating buhutan na. Dili, ang dapat, ang Ginoo mo ay mo justify kanimo. Mo ay mo deklarar na ikaw, dili sala. Walay sala, o dili na makasasala. Karon, sa iyong huna-huna mga igsoon, the best na ni ka klaseng kinabuhi. Ang naasa ito, the best na kinabuhi. Nga kana bitaw naanatay kagawasan sa atong pagduol sa presensya sa Dios sa tanang higayon. Kanang gihimo ang Ginoo. Gihimo ta sa Ginoo ba nga gitagaan kaniyang kagawasan o niya gideklarar pigid sa Ginoo nga kita mataro nga tawo. Gideklarar sa Ginoo nga dili na ta makasasala sa iyahang katubangan. God made our life the best in the second time around. Kaya sa unang kinabuhi na to, patay ta, maakot kaya ta atubangan si Ginoo. Pero pag reforma si Ginoo, nahimong the best ang ato ang kinabuhi. And the best that we can do is to offer the lives that we have now for the glory of God. Bisan nun sa kanindot mo ang imong kinabuhi, kung dili po nimo na i-offer sa Ginoo, bisan gibago ka sa Ginoo, giusang ka sa Ginoo, dili po nimo na ihalad sa Ginoo, di ihapon malipayon ang Ginoo sa kinabuhi. Muna itimani. Muna, bago pa sa kanta ba? Ingon ang kanta sa chorus, unsa man ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan na naangkol ko. Kining kaayuhan mga nindot na butang nga ako ang nakuha gikan sa Ginoo. Unya dili ra magyud kabayran og salapi. Dili kabayran og bulawan, dili kabayran og butang. Apan usala ang pwede natong ibayad sa Dios. Ang kinabuhi nato ihalad nato kaniya. That's the time na makabalos ka sa Ginoo. Makabalos ka sa Ginoo. Offer your lives to God. Be faithful in serving the Lord and be the instrument of God's work. Makabalos ka sa Ginoo. Malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Lord, salamat Ginoo Diyos sa imong mensahe ni kabuntagon. Salamat Lord tungod kay ang among kinabuhi kanya to tinumlo. Ang among kinabuhi kanunay nagkuyog-kuyog ang imong kalikot-got tungod sa lahat na among nahimo. Tungod kay kami makasasala. Apan karon gireporma nimo, giusab nimo ang among kinabuhi gikan sa pagkanaksong ngadto sa pinaka the best nga kinabuhi. O dili na mo kinisayangan nga oportunidad nga mag-alagad kami kanimo kay kini opportunity lamang sa among kinabuhi. Salamat Lord sa imong mensahe kanamo ug hinaot kini nga among kining matisok sa among mga alipatakan. Panalangin kini diha sa among mga kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa mga pulong lagi dungag nga pahidom-dom niya sa itong matagusan at kinabuhi. At ito yung kanunay mo salamatan ng Ginoo nga bisan sa itong mga kapatiyasan na adi siya naghatag mo kalaugan. At ito wipol ko diksoon. Pero yun siya niya lagay ito kay Kuan ni Pastor. Salamat kayo kay bisan sa itong mga kapatiyasan ang ato na yung ibalos ang mga kayuhan nga atong naangkon dili yun natin kabaryan sa lapi gulawan tinuod yun asa. Thank you Bas sa pag-isay sa pulong. Sa
mga tuya nga naangkon ko, bisan pa sa mga kasakitan, iyatin namin ako giapingan. Kung sama ang ibalas ko sa Diyos, sa mga kaayuhan na naangkon ko, dili ka bayan sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Nag-anak ng taong kahulog, napag-isapan mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gumaguway palubay, sa gabian ako, ilipan mo ako. Kung sama ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kayuhan ka naangkon ko, dili ka bayan sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako namalano, sa nabili nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. O bisan pa sa mga utang nga naangkon ko, kung sama ang ibalas ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayan sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Dili ka bayan sa salapi ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Yes, amen.